Hello everyone! Welcome back again to my channel. So mga kasukay, mga kalingap, isang mapagpalang araw na muli sa atin lahat. So for today's vlog, eto nga, Kalingap Edo sobrang nag-alala. So alamin natin bakit nga ba nag-alala itong si Kalingap Edo. Pero bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Bali Santos Matubang, Kalingap Rob, at Edna Vlog. So support din po natin mga kasukay, mga kalingap, Kalingap Edo. Supportahan po natin siya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa kanya. Support po natin. Lingkod, Gandang Emmy, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Please subscribe and please hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ina-upload na mga reaction video. So eto nga, alamin po natin. Ano ba ang nangyari? Bakit sobrang nag-alala itong si Kalingap Edo? So eto, panoorin po natin ang video na ito. Kayo, Nay? Ay na, ito po na ilabas man na. Pero ang utang sa ospital ay magaraganda pa rin. Naipakiusap ko naman yung sa doktor. Pinagparadudugo po ba ganyan ng pagkadami? Kaso yung dugo niya maitim na. Ano po ba nangyari? Tapos, bago mangyari yung masamang yun, incident, ano pong nang ano? Ay ano po siya, sabi niya, mama, nagbabara yata. Nag-overflow. Hanggang iri. Nasasaktan siya. Tapos ay nasasaktan siya. Tapos nung ano na, ay di, sabi ko po, di, dali natin sa ano, dinala namin gabing-gabi, dinala namin sa ano dyan. Parang cause nung pangyayaring yun, nung pagkasakit na tayo? Sa akin pong palagay, at yun ang parang naano ko rin kay doktor, na yun po ay dapat na, kuwan ay na matagal lang na opera. Ulit. Matagal na pala talaga yun. Kasi po yun ay may bukol siya sa... Meron na po dati pa. Oo. Kaya po siya ay nakakateter para nga po siya makaihi. At yung kanyang prostate, medyo namamaga na may bukol na pati. Yun pala, matagal na pala po pala yun. Ano? Ay, matagal na po yan. Yan na yung cancer na sinasabi. Siya po yan yung bagang ipinag-aano ko sa inyo na gadabuan na mamroblema ako. Opo. So, ngayon lang pala parang naipon na talaga ngayon. Ngayon, parang naipon na po lahat. Ilan doktor yung pinuntahan namin nung gabi. Pag babalik kami, ay nito pong huli, talagang gumagano na siya. Bakit? Tapos ang suka na suka, may dugo na sir yung suka niya. Buo-buong maiitim. Ano pong ginawa niyo nung naggagano si tatay? Ay, basta po, nung gabi pa, pinupos ko lang yung kanyang hose para makadaloy at huwag mabarahan. Kasi po pag nabarahan, ay may delikado pong mamatay. Yun nga, buti ko lang. Ay mabuti po, ay yun ang ginawa namin sa buong magdamag. Pagkatapos po, nung madaling araw na, mag-alas 5 na, kahit siya'y nanginginig, pinilit ko nga ilabas. At dinala ko na nga po sa Lourdes. Lourdes, ano pong nakakatakot yung ganung pangyayari? Ay talaga po. Hindi ko na mawari kung ano nang gagawin ko, pati ako nanginginig na rin sa takot. At sabi ko, papaanahin ko ito, ako lang. Ano yung pakiramdam nyo tayo, nanay, nung naggagano na si tatay, tapos parang di umaalsa yung pakiramdam niya, di okay. Parang hindi po talaga, ang pakiramdam ko talaga hindi siya okay. Pati naman ako, bumibigat na rin. Sabi ko lang sa kanya, Papa, basta lakasan mo loob mo, tumawag ka sa Panginoon, tutulungan niya tayo, sabi kong gayon. Ay, sa madali sabi po nga, nakarating na kami ng ospital. Doon po nakita ni doktor na talagang sumusuka na siya. At kung yun daw po ay hindi niya nagawa ng di talagang emergency po, dadalahin na siya sa BMC. Sa Naga. Ang problema po, kung nadala yan sa BMC, sabi ni Dok, baka hindi na rin po kayanin. Kasi yun po, hindi na, bumaba na daw po ang hemoglobin niya at saka yung potassium. Kasi baka patuloy siya, malayo pa yun eh. Pag emergency na daw pati po, dapat diretso na agad pag... Ay, hindi na iisipin na mababa ang potassium, mataas ang potassium, kung paano, hindi na daw po. Talagang yun ay uupirahin na kaagad. Ayun po, anyan dadaloy na tubig dyan, aabot po anya hanggang ulo, mamamaga yan, diretso na rin po anya siya mamamatay. Grabe. Kaya magkaganon man po na kahit ako ay nagkautang kay Dok at nakiusap naman ako ay pinayagan. Makalabas? Oo. Kala ko bayad na yun, nagtatakar na ako kanina. Sabi ko, paano nakalabas yun? Sabi daw nung kapitbahay, ay pamangkin yata ninyo po yun. Sabi ay... Mga kasukay, mga kalingap, no? Sobrang nakakatakot, no? Kasi
Itong si tatay ay ganun yung nangyayari sa kanya na nagsusuka ng dugo. Di ba kapag ganyan, matatakot ka talaga. Pero si nanay talaga, malakas yung loob niya, no? Talagang tinutulungan niya si tatay para makahinga siya. Hinihatak niya daw yung catheter para hindi siya magbara, no? So malakas talaga yung loob ni nanay, mga kasukay, mga kalingap. At syempre, sa nangyari is dinala nga sa hospital at inoperahan itong si tatay, no? Dahil siya yung may sakit na prostate cancer, no, mga kasukay, mga kalingap. Kaya si Kalingap Edo ay sobrang nag-alala sa kanila dahil alam naman natin sa pinansyal, no? Syempre, sino yung tutulong sa kanila? Buti sana kung yung mga anak ay nandiyan, no, mga kasukay, mga kalingap. At syempre, sa pinansyal ay yung gastusin sa hospital. Sabi nga ni nanay is malaki pa yung gastusin, yung babayaran sa hospital, no. Pero dahil nakiusap siya sa doktor, ay nakalabas po sila, no. Kaya ang problema nila ngayon ay pinansyal, kung paano mababayaran yung natirang bayarin sa hospital. Buti na lang, itong si Kalingap Edo ay nandiyan. Nagbigay din po siya, mga kasukay, mga kalingap. At syempre nananawagan din sa lahat na kung sino yung may mga mabubuting puso na gustong tumulong para dito kay Nanay Francia, para doon kay tatay na inoperahan, ay tuloy-tuloy po kasi yung niyan, yung gamutan, no. Mahirap, no. Pero mapapansin mo kay tatay, no, parang hindi siya inoperahan, malakas talaga yung kanyang katawan, tapos hindi niya pinapahalata na nasasaktan siya. Ganun yung strong yung personality po niya, no. Ganun po si tatay, kaya nakakabilib din ito, no. Naalala nyo nung nakaraan, kaya nagulat si Kalingap Edo na ganito yung nangyari. Kasi nung nakaraan, pumunta din dyan si Kalingap Edo, sumakay pa nga sila ng kalabaw, no. Yung may hila ng kalabaw. Ang saya pa nila. Tapos ganyan, bigla yung nangyari. Kaya na-shock din si Kalingap Edo. Hindi niya ini-expect na ganun yung nangyari dito kay tatay. Kaya sobrang nag-alala po siya, mga kasukay, mga kalingap. At syempre, sa financial, nandiyan si Kalingap Edo para tulungan din siya, no. At sabi nga niya, kung sino yung may mga mabubuting puso, sabi ni Nanay Francia, sana ay matulungan po natin siya. So ayan, maraming salamat po sa inyong panonood at lagi po natin suportahan lahat ng mga Kalingap partners and Kalingap reactors. So hanggang dito na lamang po muna. Keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!